Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating balita at talakayan. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta, pagsubaybay, pag-promote, pag-like, pag-share ng ating mga videos dito sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. And of course, ang inyong pagtulong na lumaganap din po ang aming plataforma sa social media ni Ma'am Lorraine Marie Badoy, ang Bigwas ng Agila 2.0. Saludo, mga kababayan. Utang na loob po namin yan sa inyo, sa kabutihang loob nyo na tinutulungan nyo kaming mapalawak at mapalago ang ating channel at ang ating mga talakayan. Sa puntong ito ay bibigyan natin ng update ang ating mga kababayan hinggil po dito sa inilabas na naman ng attack dog ni Marcos na si Ombudsman Boying Remulla na pag-atake sa mga senador. And this time around ay binira na naman niya ng pananakot si Senator Robin Padilla, si Senator Alan Peter Cayetano at pati po si dating nakatalaga na Sergeant at Arms ng Senado, si retired Major General Mau Aplasca. Talagang unlimited po ang pagiging abusado nitong Boying Remulla sa kanyang kapangyarihan bilang ombudsman. Instead na ang kanyang tinututukan dapat ang mga high-level crimes na kinasasangkutan ng mga matataas na opisyal kagaya ni Marcos, ng anak nito na si Sandro Marcos, ni Martin Romualdez at ng mga alipores ng sindikato sa malawakang pandarambong at sistematikong pangungurakot sa kabanang bayan. Hindi po niya ito inaasikaso. Ang inaasikaso niya ay yung mga opposition senators, yung mga political figures na kritiko o hindi po direkta na nakokontrol o lumuluhod sa kagustuhan ni Marcos at nila Romualdez. Kaya obvious kaayo, mga kababayan, na dapat nga hindi ito na italaga si Remulla bilang ombudsman, pero dahil the appointing authority is with the President at ito ay barkada at gamit ito ni Marcos, no? Isa ito sa mga tuta ni Marcos, itong si Boying Remulla, at talaga namang nagpapakatuta, no? May benepisyo din eh. Alam naman natin na mula pa sa DOJ, sa Department of Justice, kung paano niya ginamit ang kanyang poder at kapangyarihan para hindi sa kapakanan ng pagsusulong ng kabutihan ng mamamayan at ng bansang Pilipinas, kundi sa pansariling interes nila ng kanyang mga kasabwat na politiko at lalo na sa boss-amo niya na si Marcos Jr. Ang kaso po ay isinampa na reklamo ng grupo ng mga pinagsanib na dilaw at pink na mga zombies. Ito yung grupo na tinatawag na Tindig Balahibo Pilipinas. Tindig Balahibo. Ito yung Tindig Balahibo Pilipinas. Nagsampa sila ng reklamo laban kay Senator Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at kay retired Major General Mau Aplasca. Dahil daw pinatakas ng dalawa o pinagtakpan ng mga naturang individuals, no? Senator Cayetano Alan, Senator Robin Padilla and General Aplasca, si Senator Bato de la Rosa, kaya hindi naging matagumpay ang pagpapadukot at pagpapatapon ni Marcos patapon papunta sa ICC detention facility sa Netherlands laban kay Senator Bato de la Rosa. Una, ang kaso na ito ay baluktot. Bakit? Wala pong nilabag na batas sa Pilipinas. Sila Senator Robin Padilla, Senator Alan Peter Cayetano, General Aplasca, and even si General or si Senator Bato de la Rosa. Ang ICC arrest order ay hindi po absolute at automatic na ini-implement dapat. Kaya nga ito ay subject to review and decision ng Korte Suprema. Matatandaan po natin na walang nakasampang kaso, anumang kasong kriminal, administratibo, civil na mga kaso laban kay Senator Bato de la Rosa. So, therefore, wala pong
anumang mga pananagutan o sagutin sa korte si Senator Bato de la Rosa. That's very clear. The ICC arrest order na sinasabi ni Marcos, ni Rimulya, nila Matibag, ito ay subject for deliberation, review, and resolution by the Supreme Court. At pending pa ito. Hindi ba sila makapag-antay kung madideklara ito as valid o hindi? Sapagkat ito ay questionable. Dahil simula pa po noong March 2019 ay hindi na tayo sakop ng ICC. At malinaw naman po na ang mga ginagawa ng ICC ay nagiging kadugtong sa political persecution and demolition job na inilalatag ni Marcos Jr. laban sa mga Duterte political camp and Duterte political supporters. And that is the reason na ginagamit, binabribe nila Marcos ang ICC para gamitin ito na pangtakot at the same time excuse o kanilang ginagamit sa paraan na ito ay magiging instrumento nila upang supilin ang mga demokratikong kalayaan at karapatan ng mga individual sa Pilipinas na hindi nila kayang sampahan ng kaso dito sa Pilipinas. So iyan po ang nangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte. Yan din po ang nangyayari ngayon kay Senator Bato de la Rosa. Now mga kababayan, dahil subject pa for deliberation and subject for review and resolution, kung absolute ba at automatic ang implementasyon ng bugos na yan na ICC arrest order na yan, ay nagmamadali po si Marcos sa pamamagitan nila Rimulya at nila Matibag at ng kanyang mga tauhan na talaga namang sikilin at supilin ang karapatan ni Senator Bato de la Rosa to seek out for legal remedies available to him under the Constitution and under our system of justice and judicial procedures. Lalo na po ang pagdulog sa Korte Suprema. Hindi na po ito kinikilala nila Marcos at nila Boyeng Rimulya. Ngayon, itong pagsasampa ng kaso o reklamo na obstruction of justice, ito po ay napakababaw at malinaw na pambabaluktot ito sa totoong layunin na iharas talaga at ipakita ang poder ni Marcos gamit po ang kanyang mga kaalyado na mga dilawan at pinklawan zombies kagaya ng grupo na Tindig Balahibo Pilipinas at ang One Sambayan Group nito ni solid Duterte hater and hopeless Duterte hater na si Antonio Carpio. One Sambayan. Kami po Bangon Sambayanan. Sila ka Eric. Hindi po kami One Sambayan. Actually, ang One Sambayan, dating One Sampayan yan. Sampayan ng mga baluktot na pananaw politikal or pananaw politika kagaya ni Antonio Carpio. So, ang One Sampayan o One Sambayan at ang Tindig Balahibo Pilipinas na mga puro dilaw at pink, ito po ang nagsampa o nagsasampa ng mga kaso at reklamo laban sa mga konektado o nakalinya sa Duterte political camp. At ito namang si Rimulya, dahil nga attack dog ni Marcos ito, at atat siya na gamitin ang kanyang kapangyarihan para manglatigo at mangabuso doon sa mga